magkano ba? Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Mga kababayan ko, ito na lang yan. Okay. Pag-usapan natin to ngayon dahil ang dami pong mga haka-haka na tong mga kaibigan natin na sa kabilang parlor, no, yung mga DDS, no? Mga DDS, no? Yung mga DDS na ito, grabe yung kanilang ginangyayari. Okay lang kung sumugod po kayo sa akin ngayon, walang problema diyan. Tatawanan ko lang kayo. Pero pag-uusapan pa rin natin 'to. Okay. Bumagsak ng 20% ang rating ni Sara Duterte. Bakit, mga kababayan ko? Sinisisi po ngayon ng mga DDS, ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos daw po ang dahilan ng pagbagsak ng satisfaction rating ni Sara Duterte. Ang tanong po ba dito, mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong Marcos nga ba ang may kasalanan kung bakit bumagsak ang satisfaction rating sa taong bayan ni Sara? Ito ba may katotohanan o kakuro-kuro lamang ng mga taga-suporta ni Sara na mga vlogger na bumabanat sa administrasyon? Aba, yan ang pag-uusapan natin. Okay, number 1, mga kababayan ko, bakit bumagsak ang satisfaction rating ni Sara samantalang siya ang leading ng first quarter? Nakakadalawang taon pa lamang ang Marcos administration, mga kababayan ko, tila po ba humahataw nung una si Sara. Ngunit po, mga kababayan ko, sa paglagal ng panahon at sa walang imik na ginagawa niya, mga kababayan ko, nagiging epekto po yan laban sa kanya. Lalo-lalo na po ngayon na nanghihingi ang taong bayan ng sagot sa ating vice-presidente. Uunahin na natin dito, mga kapatid. Bakit bumagsak ang satisfaction rating niya na almost 20% in the history, mga kababayan ko? Number 1, naging maganda ba siyang secretary sa ating Department of Education? Mga kababayan ko, ang sagot po, mga kapatid, hindi. Even si Sara Duterte, mga kababayan ko, aminado na hindi po siya naging magaling at maging mahusay na isang DepEd secretary at kailangan niyang mag-resign upang makapasok ang panibago at ayaw niya isakripisyo ay yung kawalangan. What I mean is, ayaw niyang isakripisyo ang kanyang kawalang silbi sa Department of Education upang, mga kababayan ko, upang makasagabal pa, mga kababayan ko. Yan po ang nangyari doon, mga kababayan ko. Number 2, mga kababayan ko, bakit bumagsak ang satisfaction rating Sara Duterte na almost 20%? Na isa rin po dito sa nagpabagsak sa kanya, yung pagsasalita niya po, mga kababayan ko, ng no. No comment. Wala po akong alam. Hayaan nyo na lamang po yung kapatid ko ang magsalita. Dahil po dyan, mga kababayan ko, being a vice president, mga kapatid, isa po yan sa mga tumatak sa taong bayan na tila po ba na hindi tinatanggap ang kanyang mga rason na no comment, mga kababayan ko. Saan po kayo makakita, mga kababayan ko, ng isang vice-presidente sa gitna ng laban kontra China sa pagitan nun na inaagaw ang ating teritoryo at lamang dagat, mga kapatid, ay no comment pa rin po yung susunod na vice-president, susunod na presidente. Saan po kayo makakita ng ganun, mga kababayan ko? Only Sara Duterte. Kung sa panahon ba ni Binay nangyari ito, pupusta ako, babakbak si Binay bilang vice-presidente. Kung nagkataon, mga kababayan ko, na sila nasa panahon na yon, malamang sa malamang, mga kababayan ko, magsasalita po yun kahit lumulutang. Pero ito po, yung pinakamatinding vice-presidente, mga kababayan. Saan kayo makakita ng vice-presidente nagkakagipitan na, nagbabanatan na, may naputulan na ng daliri, no comment ka pa rin? Di ba, mga kababayan ko? Yan po ang pinakamahirap na gusto ko sabihin sa inyong lahat. At yan ang isa sa mga pinakatotohanan, mga kapatid. Saan po kayo makakita ng mga ganung eksena na no comment pa rin until now? Only Sara Duterte. Pangatlo, mga DDS, makinig kayo sa akin. Bakit bumagsak ng 20% ang satisfaction rating ni Sara Duterte? Bakit? Dahil po sa panghihimasok din ng kanyang ama na si Rodrigo Roa Duterte na dating presidente patungkol sa mga nangyari sa 650 million confidential fund. Bakit po, mga kababayan ko? Can you imagine, ikaw ang vice-presidente, gusto kang kontrolin ng tatay mo, naririnig ka ng taong bayan. Di ba, mga kababayan ko?
Yan po ang pinakamatinding mga nangyayari ngayon at dagok yan kay Sara Duterte. Now, mga DDS, comparison po ba natin? Si Pangulong Bongbong Marcos po ba ang siyang may kasalanan kung bakit bumagsak si Sara Duterte? Kung tutuusin po, wala pong kasalanan si Presidente Marcos doon, mga kababayan ko. Dahil ang gumagawa po ng satisfaction rating at success ni Sara Duterte ay siya mismo, mga kababayan ko. At siya rin mismo ang gumagawa ng ikakasira niya sa taong bayan at sa publiko. Ngayon, ano po ba ang pagkakasala ni Marcos Jr. versus sa satisfaction rating ni Sara? Wala, mga kababayan. Yan ang pinaka dapat ninyong malaman, mga kapatid. Dahil po ang pinapakalat po ng mga DDS, kaya daw po bumaba ng 20% ang satisfaction rating ni Sara dahil binabanatan daw po ni Presidente si Sara Duterte. May katotohanan ba yon? Fake news po ang lahat ng nangyayari. Hindi po nakikialam si Presidente Marcos sa usapin ng away ng mga babae. 'Di ba, mga kababayan ko? Ang tanong kasi dito, ang dami-daming naging problema ng taong bayan, hindi man lang siya nagsalita at umimik. Hindi porke vice-presidente ka, wala ka ng karapatan magsalita. May boses ka. Kung tutuusin, mas aktibo pa si Leni Robredo sa panahon ng pagiging vice-presidente kaysa sa ginagawa ni Sara Duterte. Ngayon lamang ako nakakita ng vice-presidente, mga kababayan ko, na walang sinabi pagdating sa taong bayan. Ang sakit, 'di ba, mga kapatid? Hinalal ka ng 32 million votes upang magsilbi sa taong bayan at hindi magsilbi sa iyong pamilya. Ngunit ang naging tugon mo sa taong bayan ay no comment pa rin. Yan ang masasabi ko, mga kababayan ko. Because said, while the approval rating of the presidential Marcos Jr. before the second quarter of 2024 stabilized Vice President Sara Duterte rating saw another significant drop down by the 20% points compared to the 2 years latest nationwide survey conducted by Publicus Asia. Ay mga kababayan ko, this is Publicus Asia ang nag-conduct ng survey. Ay kita nyo? Isa pa dito, mga kababayan ko, madagdag ko lang. Yung mga pagsulpot ni Sara Duterte bilang bilang taga-suporta ni Quiboloy, isa rin yan sa nagpabagsak sa kanya. To be honest, mga kababayan ko, isa yan sa mga nagpabagsak kay Sara Duterte. Mga kapatid, kung ako kay Sara Duterte, hahayaan ko ang korte at ang batas ang manaig. Hindi niya kakampihan itong si Quiboloy. Alam niyo, sa totoo lang, pansin na pansin po namin, mga DDS, no? Ang daming tinatago ng mga Duterte. Ang daming tinatago, mga kababayan ko, ng mga Duterte. At ano ito? At unti-unti nang natutuklasan ng gobyerno, mga kababayan ko. Unti-unti na pong nakikita ng gobyerno ang mga bahong tinatago ng mga Duterte. Nakakatakot sa mga susunod na buwan, taon at araw, mga kababayan ko. Kaya hamanda kayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Okay. Kayong mga DDS, huwag niyong ipakalat na mataas sa satisfaction rating ni Sara. According to the Publicus Asia, bagsak siya ng 20%. Alam niyo, sa totoo lang, kayo rin na nagpapabagsak kay Sara. Sa totoo lang kayo rin. Sa mga DDS followers dito na nanonood sa atin, kayo rin na nagpapabagsak kay Sara. Oo, ikaw. Ikaw na DDS na nakikinig sa akin ngayon. Ikaw din ang nagpapabagsak kay Sara Duterte. Tandaan mo yan. Okay? Ikaw din ang nagpapabagsak kay Sara. Kaya tandaan mo yung sinasabi ko. Dahil unang-una sa lahat, tandaan nyo, kayo ang sumisigaw ng pagkasira ng mga Duterte. Like katulad ng sinabi ni Secretary Larry Gadon, kayong mga vlogger ni Duterte, kayong mga naniniwala kay Duterte, kayong mga nagpo-promote kay Duterte, kayong mga mga vlogger ni Digong ang sumira sa pangalan ni Sara Duterte. Tandaan niyo yan, mga kababayan ko. Soon, kaya tandaan nyo, wag na kayong mag-expect, mga kababayan ko. Wag na kayong mag-expect, mga kapatid, na merong pang Sara Duterte mananalo sa 2028.
Kaya galingan ninyo, hasain nyo ng hasain yung mga bata ninyo, pero ako na magsasabi sa inyo, sa performance na pinapakita ni Sara Duterte ngayon, malabong may maging vice president pa tayo o maging presidente sa 2028, mga kababayan ko. No? Mga kapatid, saan kayo makakita? Kasi mas inuna, imbis na pagsilbihan muna ni Sara Duterte, kasi sa totoo lang imbis na pagsilbihan muna ni Sara Duterte ang taong bayan for the several years, mas inuna pa kasi yung confidential fund. Dapat hindi mo na inuna yan eh. Dapat inuna mo, magsilbi muna sa taong bayan. Maging katuwang ka dapat ng gobyerno. Even President Bongbong Marcos said, mga kababayan ko right now, sa kanyang statement, hindi niya alam kung pro o anti si Sara. At nasan ba si Sara sa gobyerno ngayon? Hindi nga alam ng presidente. 'Di ba? Diba? Nahihirapan na siya na i-determine kung ano ang status ni Sara. Can you imagine, mga kababayan ko, nasa ibang bansa si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Nasa ibang bansa si Pangulong Bongbong Marcos dumadalo ng APEC habang si Sara Duterte naman dumalo sa rally ni Quiboloy na sumisigaw na pabagsakin na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa makatuwid, inaayudahan ni Sara yung ginagawa nila. Kaya yan ang nangyayari, mga kababayan ko. Now, ngayon, mga kapatid, ang tanong dito, si Pangulong Bongbong Marcos ba ang gumawa ng rating ni Sara? Si Sara mismo ang gumawa ng rating niya, mga kababayan ko. Yan ang totoo doon. Yan po ang totoo doon. Hindi natin mababago yon. Now, mga DDS, isisisi nyo pa ba kay Marcos Jr. yon? Isisisi nyo pa ba kay Bongbong Marcos yung kasalanan ni Sara? Okay? Hindi kasalanan ni Bongbong yon. Tandaan nyo, kasalanan yun ni Sara. Okay? Kaya wag na kayo magpakalat ng mga maling balita na dahil tinira lang ni Marcos Jr. daw, di umano si Sara Duterte bumagsak daw yung rating. Huwag tayong magtanga-tangahan sa sarili nating bayan. Real talk lang. Di ba, mga kababayan ko? Real talk lang. Okay? Real talk lang tayo. Mga kapatid, bagsak si Sara Duterte ng 20%. At significant at history ngayon yun. Kauna-unahang vice president na bumagsak lalo ang rating simula noong 2022. Mga kababayan ko. Of course, mayan ang sasabihin ninyo. Si Sara Duterte, napakaayos, tahimik lang. Ano to, si Mark? Si Sara Duterte, panay ngiti lang. Sige nga, kung talagang pro Sara kayo, bakit tatakbo siya ng mayor ng Davao? Oh, bakit? Bakit? Tatanungin kayo. Tandaan nyo to. If Sara Duterte will resign on 2025 for running for mayor ng Davao City, it means, mga kababayan ko, Duterte is guilty. Kaya maghanda-handa na kayo. No? Maghanda-handa na kayo. Mga kapatid, baka mamaya ang susunod na vice presidente, si Cheese Escudero. Diba? Ano pa mapapalaan nyo? Can you imagine? Tatlong Duterte tatakbo sa national position. Nakakahiya, mga kababayan, kung sinisira nila ang imahe. Ano to? Anti-political dynasty tayo, tapos gagawin nyo yan? Diyos ko naman. O, sino magdadabaw? Diba? Mga kababayan ko. Ngayon, napapakamot kayo. Nagtataka kayo. Takot nga kayo matalo sa takot kayo na tatlong Duterte sa Senado. Alam mo sa totoo lang ang politika kasi ganito Ganito yung ganito kasi yung pananaw ko Sa totoo lang, ayoko nga nang may magkapatid sa loob ng Senado Meron din magnanay, 'di ba? Pero tingnan niyo naman, mag-ama nasa Senado. Anong gagawin nila? 'Di ba? If there is a Duterte in the Senate, mga kababayan ko, tignan niyo mabuti. Pulong Duterte.
sumibat ng 51 billion pesos. Duterte. Overkilling for the Filipino sa mga Pilipino. Even Baste, anong gagawin ni Baste? Kung si Baste nga hindi nga napaunlad yung Davao eh. Lalagay nyo pa sila sa national. Eh kung yung ate nga eh, nasa nakaupo bilang vice president, no comment. Gusto nyo pa mag-Duterte? Come on. Hindi bulag ang taong bayan, 'di ba? May nagawa bang maayos sa bansa? Ang tanong dito, ang tanong ko dito, ano bang nagawa ni Duterte maayos sa bansa? Sige. Yung talagang programa niya ha. Tatanungin ko kayo, yung talagang programa ni Duterte. 'Di ba? Oh, tatanungin ko kayo, anong nagawa ni Duterte? Nagsipagsugod ng mga DDS dito. Takot sa mga Duterte? Hindi kami takot sa mga Duterte. Kinakasuhan nga natin sila eh. Sa totoo lang eh. Diba? Kinakasuhan nga natin eh. Pero antayin nyo ICC mga kababayan ko. Alam nyo, maganda nga yan eh. Tumakbo yan mga yan. Para malaman nila kung ano. Diba? Para malaman nila kung hanggang saan sila. At gusto sila ng tao talaga. Malalaman natin yan. Ayan. Alam mo, hindi tayo takot sa mga Duterte because ba't naman tayo matatakot sa mga Duterte? Taong bayan din sila. Kung tatakutin nyo kami dahil sa mga Duterte ay mga Duterte sila, so tatak sa taong bayan na mga mamamatay tao, mali kayo doon. Di ba? Oo. Di ba? Kasi natako lang, tuta ng China si Digong eh. Even the PDP laban, di ba? Hindi takot ang taong bayan kay Duterte. Sa totoo lang, tinutulungan namin na maging maayos ang bansa natin. Hindi sa dahil takot tayo kay Duterte. Okay? Mga kababayan ko, ayan na. Sinagot ko na po yung gusto nyo sabihin. Unang-una, gusto ko lang pong ulitin mga kababayan ko, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang sanhi ng pagbagsak ng satisfaction rating ni Sara. Uulitin ko, no comment issue, West Philippine Sea issue, 650 million issue, 125 million in 11 days issue, even, mga kababayan ko, ang pagdalo niya kay Quiboloy. Yang 5 na yan ang main source kung bakit bumagsak si Sara Duterte. Mga kababayan ko. Okay? Yan po ang totoo. Huwag na po tayong magkaila. 5 lang yan. No, mga kapatid, 5 lang yan. Kaya wag na po kayong umasa sa 2028 may Duterteng uupo bilang presidente. Mga kababayan ko, no? Isama na rin natin, mga kababayan ko, sangkot yung tatay niya sa Pogo. Mga kapatid, ngayon, sige, banat! Comment nga. Ang tanong kasi dito, bakit nga ba binawi sa mga Aita yung lupa po na binigay ni Duterte? Mga kababayan, 10 kayo nakakita ng isang lupa na pinamigay ng gobyerno na may pagmamay-ari po pala. At illegal na kinuha ni Duterte sa tunay na may-ari. Ano po bang basihan natin? Ang pagbibigay po ng lupa sa mga ating mga native Pilipino, mga kababayan ko, na tinatawag po natin na Aita, mga kababayan ko, idadaan po natin sa legal. Sa dami ko pong nakitang binigyan ng land title, mga kababayan ko, lahat po ay nakaproseso ng legal. Ang ginawa po ni Duterte, mga kababayan ko, ay illegal niyang ipinamigay sa mga Aita nang wala pong tamang basihan at tamang pagbibigay. Ang mangyayari po nito, mga kababayan ko, sa makatuwid, darating ang araw, yung inukupa na sinasabi ng pinamigay daw ni Duterteng lupa sa mga Aita, mga kababayan ko, darating po ang araw, nababawiin po yan ng tunay na may-ari. Ang nangyari po nito, mga kababayan ko, maaga pa lamang po ay nakita na po ng tunay na may-ari, mga kababayan ko, ng lupang kinatitirikan ng ating mga indigenous people na mga kapatid nating Aita, mga kababayan ko, sa Pampanga, mga kababayan ko,
Dahil do'n po nila nakita, mga kababayan ko, na meron pong mali sa ginawa ni Duterte. Sa makatuwid, mga kababayan ko, nagpabango ng pangalan si Duterte na nagpamigay ng lupa sa mga kapatid nating Aita para nang sa gano'n mabango ang pangalan niya. Ang tanong dito, mga kababayan ko, lifetime ba yung lupang ipinamigay ni Duterte? Ang sagot po, mga kababayan ko, hindi, mga kababayan ko. Sapagkat hindi po dumaan sa tamang proseso ang pamimigay nila. Saan po kayo makakita ng isang lupa na hindi po pantay-pantay ang pagkakabahagi sa mga kapatid nating Aita? Walang equality, walang papel na maayos, at bahala na lang na ibinigay sa kanila ni Duterte nang walang maayos na kasulatan. Sa makatuwid, mga kababayan ko, ginawa po ni Duterteng squatter ang ating mga kapatid na Aita. Kung ikukumpara nyo po ngayon yung ginagawa ni President Bongbong Marcos doon sa mga kapatid nating Aita, sinusolusyonan po nila yung problema at idinadaan sa legal na pamamaraan. Hindi kagaya ng ginawa ni Duterte, illegal na kinuha, ipinamigay ng walang basihan at dinigyan daw sila ng karapatan. Saan kayo makakita? Mga kababayan ko, saan kayo makakita, mga kapatid? Ito, saan kayo makakita? Binigyan mo ng lupa yung mga Aita pero wala kang binigay na titulo na galing sa DAR. Ano yun? Mga kababayan ko, nasa gobyerno na si Duterte. Ang tanong dito, bakit hindi niya binigyan ng kasulatan o ng titulo yung mga kapatid na Aita? Sa tingin niyo ho ba mababawi ho ba yung lupa na yun kung wala akong binigay na kung may binigay sila na titulo? Of course hindi, mga kababayan ko. Ang problema, wala pong binigay na titulo ang mga Duterte sa mga indigenous people na Aita. Mga kababayan ko, bakit binawi? May nagmamay-ari. 'Di ba? Mga kababayan, ang tanong nga dito sa mga Duterte, ang tanong ko dito, sagutin nyo to mga DDS, nasa posisyon na si Duterte bilang presidente. Tama? Nasa posisyon na si Duterte bilang presidente. Nung inaward yung lupa na yon, sa tingin nyo ba, inaward with title? Bakit hindi nyo tanongin yung mga kapatid natin Aita kung may titulo sila? Bakit walang titulo, mga kababayan ko? Sapagkat ang binigay sa kanila, authority na manirahan doon. Kagaya ng SBMA na ibinigyan sila ng DANR para pangalagaan yung resources na nandoon. Naalala nyo ba yung SBMA, yung kay Senior Aguila? Bakit sila nakatira doon sa bundok at pinayagan sila ng DANR? Yun lang din yung certificate na binigay sa kanila. Hindi po yun titulo na panghabang buhay niyong panghahawakan at dun na kayo titira. Naintindihan nyo na. Ano? Di ba, mga kababayan ko? Oh, sige, barat. Oh, sige. Oh, sige pa, ano pa? Oh, ang tanong dito, sino may-ari ng lupa? Bakit ako tatanungin mo? Ha? Bakit ako tatanungin mo kung sino may-ari ng lupa? Sige nga. Alam ko yung storya, alam ko yung nangyari. Kasi yung kwento, mga kababayan ko, nabasa ko. Okay? Oh. Kasi yan ang alam ninyong kwento, narrative nyo yan eh. Of course, pag kwento ng mga vlogger nyo, masama kami dyan. Pag kwento namin, hindi nyo paniniwalaan kahit patas yung kinikwento namin. 'Di ba? Alam nyo, kayo nila Shoko Lokoy, mag-research kayo. Hindi yun sasabihin ninyo, ay, itong lupa na to, ibinigay. Ano ba nakalagay sa lupa? Title ba? Titulo ba? Titulo ba yung binigay sa lupa? Hindi. Certification. Nako, gumamit ng kokote. Kamatis kayo eh. 'Di ba? Kamatis analysis na naman kayo eh. Mga DDS eh. Ano binigay? Tatanungin ko kayo, ano binigay? Titulo ba? Title ba binigay ni Duterte? Hindi nga title eh. Kaya nga nabawi sa kanila eh. Bakit? Nasa posisyon ka na, nasa power ka na. Bakit hindi binigyan ni Duterte? Ha? Bakit hindi binigyan ni Duterte? Ha? Bakit hindi binigyan ni Duterte ng titulo yung mga Aita natin? Bakit? Kasi hindi niya kayang bigyan kasi may may-ari ng lupa. 'Di ba?
Oh, sige mga DDS, magsipag-iyakan pa kayo. Tatandaan niyo 'to, 'no? Kayong mga DDS, ha? Kayong mga DDS, saksak niyo sa kokote niyo 'to, ha? Maraming illegal na ginawa si Duterte, ha? Maraming illegal na ginawa si Duterte niyo, ha? Kaya kung ako sa inyo is mag-isip-isip kayo, 'no? Sige nga, sagutin niyo nga ako. Sino makakasagot sa akin nito? Bakit nabawi ng gobyerno? Kasi walang titulo yung mga AITA. Anong binigay ni Duterte? O sige, anong binigay ni Duterte na pinagmamalaki niyo? Titulo. Titulo? Titulo ba? Certification. Okay? Certification ang binigay ni Duterte. Kita nyo, ganun kamangmang si Digong, ganun kamangmang mangutunan tao. Sinasamantala nila yung kamangmangan ng mga kapatid natin Aita para makapanglamang sila at mukhang mabait sa harapan nila. Diba? Nasa posisyon ka na, presidente ka na, ba't hindi mo maibigay yung titulo? So makatuwid, tinuruan mo maging land grabber yung mga kapatid nating Aita para makapagnakaw ng hindi naman nila lupa. Agoy. Yan ang tinatanim nyo. Sige nga, o ano-ano. O ba't hindi binigyan ni Duterte? Sige, go. Bakit hindi binigyan? Bakit? Bakit hindi binigyan? Bakit hindi niya binigyan ng titulo? Diba? Bakit hindi niya binigyan ng titulo? Mga iyakin. Bakit hindi niya binigyan? Bakit hindi binigyan ni Digong yung mga Aita ng titulo? Because until na walang maipakitang titulo. Certification na may ginagawa nyo. Tatanungin ninyo, sino may-ari ng lupa? Sino may-ari ng lupang ganito? Oligarko yung may-ari nun. Ilang beses pa nagbigay si Duterte ng lupa? Di ba?